the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every blessing is a blessing. Hello, hello, good morning. Today is Friday, August 14. Wow, very special day ito. Kasi ito ay spiritual birthday ni Pastora Maricel. She would have been 43 years old in the Lord. Ayan, anyway, pero nag-enjoy na siya sa langit dahil siya ay celebrate na ng kanyang spiritual birthday doon mismo, birthday niya. Pero ngayon, batiin natin mga birthday bago tayo magpatuloy. The birthday ngayon ay sa kong klase sa Bible School, si Elizabeth Gutierrez. Pinsan ko, si Ate Arlene Loriano, subing-subing. Happy birthday. Ayan, okay. So wala tayong masyadong kilala na happy birthday, pero happy birthday. At kina Michelle, happy 43 years in the Lord. Although ngayon buong buhay na walang hanggan. You're celebrating life with Him. Kaya happy birthday, Nani. Enjoy your stay in heaven. Wait for us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bakit kayo Bago tuloy, is natin Thank you, Lord. special word for the day. Napagpapala, Galing sa natin. di ka nagpupulang, Si Brother Abner. yaya mo'y sapat. Thank you, Lord. Kalakasang taglay. Thank you, Lord. Sa bagong umaga, Happy Friday. Friday is bago, ibig mo'y Cover the week at sapat. mahaba, di ba? Oo, lagi. Awit ko. Now go Para celebrate sa'yo. Para sa'yo. Every day is the blessing. Every day is the day of the Lord. Every day is a blessing. Every day
It's the day of the Lord. It is the day of the Lord. It is the day of the Lord. It is the day of the Lord. Lord, mag-take ka. Thank you, Lord. Napagpapala. Ika nagkukulang. Yaya mo'y pa. Thank you, Lord. Wala ka sa That's buhay. for you. Thank you, Lord. Sa bagong umaga. That's for you. Ika nagbabago. Ibig mo'y tapat. Ito ang laging awit ko. Para sa'yo. Para sa'yo. Every day is the blessed day. Every day is the day of the Lord. Every gift is the blessed day. Every day is the day of the Lord. It is the day of the Lord. It is the day of the Lord. It is the day of the Lord. Every gift is the blessing. Every day is the day of the Lord. Every gift is the blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every blessing is a blessing. Presentation. Kung hindi po kayo ano po kayo, may CCTV po sa langit. Yan. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan. Thank you po sa napakasayang awitin. Amen. So ngayon naman po tayo ay mabubusog at mapagpapala sa salita ng ating Panginoon na dadalhin po ng ating isa sa ating walking Bible. Ayan, walking Bible kasi memorize ang Bible kahit walang nakikita. At tayo pong lahat ay tumayo to honor the man of God na magdadala ng salita na sa umagang ito, Pastor Amante Cortez. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ni Papu. Okay. Pwede na Okay. po tayo mo po. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Happy New Year po sa bawat isa.
At bago po ako magtuloy-tuloy, ibig ko lamang pong pabulaanan ang sinasabi ni Sister Janice na kabisado ko ang Bible. Hindi po totoo yan. Kung meron po ako, nagkataon lamang pong kabisote ako, marami akong kabisadong verse sa Bible. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa tingin ninyo. At least napagkamalan, nakabisado kong Bible. Salamat po sa Panginoon for the gift that He has given me, yung retentive memory. At ang pinaka-topic po natin ngayong whole year ng 2026 about up for His coming. Ito po ay paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Sa pagbabalik ng Panginoon sa ikalawang pagbabalik niya, hindi na po siya magiging tagapagligtas, kundi siya ay judge. Kaya yun pong topic natin, nagpapaalala, dapat nating paghandaan ang pagbabalik ng Panginoon. Amen po ba? Kaya lamang po, hindi ganong relevant sa topic natin, sa theme natin for the whole year ang aking i-share ngayon. Kasi sa pagkakabanggit nga ni Sister Janice, ang month ng January, sa pamamagitan ng batas na ginawa ni Senator Manny Pacquiao, declaring the month of January as National Bible Month. Kaya po ang January, National Bible Month. Yung last week po ng January, dineclare na National Bible Week. At ang last Monday po ng January, ito po yung National Bible Day. Kaya sa umagang ito, napagpasyahan ko po na sa pag-uumpisa ng akin pong pag-preach sa taong ito, ang topic ko po yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Amen po ba sa inyo yan? Kasi dapat din naman natin pahalagan to. Kasi kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin malalaman na ang Panginoong Diyos pala ay babalik sa ikalawang pagkakataon at hindi na bilang tagapagligtas, pero isang judge na hahatol sa atin. Kaya kung ibig niyong paghandaan talaga ang pagbabalik ng Panginoon, kailangan alamin natin ang Bible. Amen po ba? Kailangan natin alamin ang mga nangyayari sa kasalukuyan. Yung nangyayari sa kasalukuyan, description lamang po, palatandaan kung malapit na ba dumating ang Panginoon. Kaya kailangan po alamin din na po natin ang Bible. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, ang topic ko po about the Bible. Ang title po, Lord, Your Word, Our Sword. Ano pa sabi? Lord, Your Word, Our Sword. Sa Tagalog, anong pa? Panginoon, ay mga salita, ang aking taba, ay aking sandata. Pwede na po ba yan? Ang pinaka-text natin, Hebrew chapter 4, verse 12. King James Version, pwede ba natin, yung mga nakakabasa, pwede ba natin sama-samang basahin ang talatang ito? Hebrew chapter 4, verse 12. Sabi ron, for the word of God is quick. Nasa kun ba? Nasa monitor ba natin? Ha? Wala pa. Mabagal yata, ano? Mas mabilis pala ako. Sabi ron, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and the marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Nandun na po ba? Nagluluko yata eh. Sapagat ang salita raw po ng Diyos ay buhay at mabisa na parang isang tabak na magkabilay talim na nakakapaglagos maging sa pinaghihiwalayan ng espiritu at ng kaluluwa ng mga buto at kasukasuan na nakakatalos nito ang nilalaman ang laman ng ating isip at dayo ng ating mga puso. Yan po ang salita ng Diyos. Napakamakapangyarihan. Tayo po muna ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na minsan pa pinagsama-sama po kami para sa pananambahan namin sa iyo, sa aming Sunday worship celebration. Kaya sa parting ito po ng pag-aaral ng salita ng Diyos, na magpakahayag ka sa amin, na matutuhan namin ang kahalagahan ng mga salita mo. At yung mga salita mo, talagang mahalin namin, pagbulay-bulayan, isa pamuhay. At alam namin,
meron kang pagpapalang handog sa amin sa pagsunod sa iyong mga salita. Kaya pagpalain mo mga salita mo na aming pag-aaralan sa umagang ito, pagpalain mo yung mga anak mo na mag-aaral. Kaya muli po, ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat, ibinabalik namin sa iyo. Kaya ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So yung natin, yung theme natin, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and the marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang salita po ng Diyos, ito po ay panlaban natin sa lahat ng gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Amen po ba? Yun pong tayo po ibinigyan ng mga weapons of warfare. Armor of God binagkaloob sa atin. At marami po yun, pero sa mga weapons nito, ang magagamit na natin talagang pensa, ito pong salita ng Diyos. Di ba? Sa Ephesians chapter 6, binanggit puro yung mga weapons natin. Nandoon po ang shield of faith, breastplate of righteousness, belt of truth, sandals sa paghayo ng salita ng Diyos. Meron tayong tinatawag na helmet of salvation, at yun pong sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya yung Ephesians 6:17, sabi ron, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen po ba? Ang sword of the Spirit, tabak ng ating spirito, walang iba ito ating panlaban sa lahat ng gawa ng kaaway. Amen po? Kaya sa umagang ito, napakahalaga po ng salita ng Diyos. Malaki pong kapakinabangan para sa atin. Kaya nga, napakahalaga po na ito'y pag-aralan natin. Sabi ng 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17, sa King James Version, sabi ron, all scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect and truly furnished unto all good works. Ang lahat daw po ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling aral, sa pagtutuwid ng mga likong gawain, at sa pagsasanay ng pamumuhay sa kabanalan. Sa gayon daw po ang lingkod ng Diyos, sabi sa 20, so that the man of God may be perfect. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap, lubos na tinuturuan sa lahat ng mabubuting gawa. Amen po ba? Kaya po, lagi nating pinag-aaralan ng Bible kasi maging kapakipakinabang po natin to. Ito ang dahilan kaya makikita nyo sa lahat ng mga gawain natin, hindi po nawawala ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya mahalaga po. At yung salita po ng Diyos, sinasagot po nito ang katanungan sa ating buhay, yung mga mahirap sagutin, na kung minsan, napakahirap. Bakit ba nangyayari sa atin ito? Kung minsan po, hindi natin malaman ang sagot, pero there will come a time na mangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sasabihin sa atin ang kadahilanan kung bakit nangyayari ang mga bagay. Amen po ba? Makikita po natin mga kasagutan. Alam niyo po, yung pangyayari sa atin, sasagutin po ng salita ng Diyos. At yung mga pilosopong katanungan, kuminsan may mga pilosopong katanungan. Alam ba niyo na kuminsan mga pilosopong katanungan, kayang sagutin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Halimbawa po, anong nauna, manok o itlog? Anong sagot niyo ron? Ang Bible po ay sumasagot dito, although indirectly, pero pag binasa niyo ang Genesis chapter about creation, ang Diyos po nilikha ang lahat ng bagay. Day 1 to day 6, sabi nga ni Mr. Janice kanina, day 1, let there be light, and there was light. Nagsasalita lamang siya, lahat ng sinasabi niya, nagkakatotoo. Day 2, let there be firmament to separate the water above from the water below. And there was. Yung kalawakan, pangatlo, sabi ng Diyos, let the water under heaven be gathered in one place and let dry ground appear. Kaya nilikha niya
yung dagat at ang lupain at yung mga puno, lahat ng vegetation ginawa niya. Ang day number 4, ang nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang salita, that there be lights in the heavenlies na magbibigay ng liwanag doon sa lupa. Kaya nga, nagkaroon ng araw, ng buwan, mga stars at lahat ng... Sa day number 5, ang nilikha niya, yun pong mga animals in the sea, mga fish, mga sea creatures, water creatures, in the first part of day number 5. At sa second part of day number 5, ang nilikha naman niya, yun pong birds of the air, yung mga animals sa himpapawid. Pagdating sa number 6, day number 6, ang nilikha niya, land creatures. Yung mga wild animals at mga tame animals, mga hayop sa lupa. At pagkatapos nito, nilikha niya, yung kahulihan sa day 6, ang tao. Ngayon, sinasabi ko po ito, para kung pag-aaral natin mabuti, nung lumikha ang Diyos ng mga bagay-bagay, hindi niya nagsinabing magkaroon ng itlog ng manok. Ang sinabi, let there be chicken o chick o hen. Ibig sabihin, nang lumikha siya, hindi niya nilikha ang isang hayop na itlog muna. Nang lumikha siya ng mga bagay-bagay sa lipunan, lalo sa mga hayop, ang nilikha niya, full grown na, hindi itlog. Kaya ito yung, ang sagot natin, ano nang nauna sa manok o itlog? Hindi manok. Hindi po ba? Simpleng kapilosopuhan na sinasagot ng Bible. At kaya nga po, ang Bible, magagamit natin ito. Hindi lamang sa pagsagot sa mga pilosopong bagay, at magagamit din po natin lalo ito na talagang pandepensa sa lahat ng gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Di ba? Meron tayong kaaway. Naniniwala po ba tayong may kaaway tayo? Sabi sa John 10:10, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. Kaya lamang naparito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay, at mangwasak ng buhay. Ito ay si Satanas. Kaya nga, ang mission statement niya, pahirapan ng tao, pagnakawan, patayin, at idalhin sa impyerno. Amen po ba? Maraming pandaraya na ginagawa niya. Ang specialty pa naman siya because he is the father of lies. Yung mga kasinungalingan na ini-inject sa ating kaisipan para magduda tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, lagi ang ginagawa niya, dayain tayo para tayo ay huwag na magpatuloy sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga, ang salita ng Diyos, ito po yung gagamitin nating panlaban sa lahat ng kasinungalingan at gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Amen po ba? Ngayon, nagbabasa po ba tayo ng salita ng Diyos? Alam nyo, napakahalaga po ng salita ng Diyos. There was a time dito po sa ang ating Panginoong Jesus. Tandaan nyo nang ma-water baptize siya sa Matthew chapter 3. Pagkatapos ng ma-baptize siya, dinala siya ng Espiritu sa wilderness. At nag-fasting siya 40 days and 40 nights. Pagkatapos ito, nung gutom na siya, the tempter came. Sino ang tempter? Si Satanas. At dahil gutom na gutom niya, sabi ni Satanas, Jesus, talaga bang ikaw ang anak ng Diyos? Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, command these stones to become bread. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Nasa Matthew 4:4 po yan. O kaya sa Luke 4:4. Anong sagot niya? Sabi niya, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So, di ba? Temptation, number one temptation ni Jesus, lust of the flesh. Anong pinanlaban niya? Salita ng Diyos. Kaya, karamihan po, ang lagi namang ginagawa ni Satanas, yung temptation sa atin, lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Ganun po. Pero sa mga temptation o pagsubok, o yung pong pandaraya na ginagawa niya sa atin, talagang ang gagamitin natin salita ng Diyos. Okay po ba sa inyo? Ngayon, pagkatapos nito, dinala siya ng diablo dun sa Holy Temple. At
dinala siya sa pinakel o pinakatuktok ng templo. At sinabi sa kanya, talaga bang ikaw anak ng Diyos? Kung talagang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, itatagubilin ka niya sa mga anghel upang ikay alalayan, upang sa iyong pagbagsak, hindi, ang paa mo hindi masasaktan. Di ba? Yun po sabi, ano? At sabi niya, anong sagot niya? It is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. Huwag mong subukan ang Panginoong mong Diyos. Pagkatapos nito, dinala siya sa isang mataas na bundok at ipinakita sa kanya ang kaluwalhatian at yung kayamanan ng buong sandibutan together with its glory and splendor. Pinakita sa kanya, sabi niya sa talas na kanya, ibinigay na sa akin ang lahat ng bagay nito at ito'y willing akong ibigay ko sa inyo. Kaya lang, kung sasamba ka sa akin, kung yuyukod ka at sasamba sa akin, if you fall down or bow down and worship me, I will give it to you. Yan sabi sa kanya, ano? Anong sagot niya? It is written, worship the Lord your God, and Him also shall you serve. Ang Panginoong Diyos ang sasambahin mo at siya ang paglilingkuran mo. Ito po yung third temptation. Yun po yung last of the eye po ito. Saka last of the flesh din. Kaya, ang punto ko po rito, dun sa temptation na ibinibigay ni Satan sa kanya, salita po ng Diyos ang kanyang ginagamit na panlaban para mapagtagumpayan ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Amen po ba? Ngayon, ang punto ko po, kung kayo po ba ay tuksuhin o item ng dyablo, ano po ba ang inyong gagamiting panlaban para mapaglabanan nyo ang kanyang panunukso? Anong gagamitin natin? Sabihin natin, Satanas, lumayas ka! Hindi mo kayang tuksoin sapagkat nasusulat. Nasusulat, Satanas. Ang problema, nag-aantay si Satanas kung nasasabihin mo nasusulat. And ala kang masabi. Kasi hindi mo pala alam ang salita ng Diyos. Kaya hanggang sa nasusulat ka na lang, napipikon tuloy sa Satanas. Para po, mapaglabanan natin ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Kailangan alam natin ang nasusulat. Amen po ba? Kailangan alam natin ang Bible. Kaya nga, the very reason why we are hearing the Word of God in our Sunday worship services, para talagang matutuhan natin, bulay-bulay natin matutuhan, pag-aralan, at isa pamuhay ang salita ng Diyos. Kasi ito ang gagamitin nating panlaban sa lahat ng gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Amen po ba? At alam ba nyo, pag tayo po, natutuhan nating saliksikin ng salita niya, basahin, bulay-bulayin, at matutuhan nating ipamuhay. Malaki po ang magiging kapakinabangan nito sa atin. Sinisigurado ko po, ang isang tao po na laging nagsasaliksik ng salita, nagbabasa, at ang binubulay-bulay at ipinamumuhay, sigurado po ang kanyang buhay mapapanutong. Amen po ba? Dito po ngayon pag-aaral natin ang ilang bagay na dapat nating malaman kapag tayo ay pinahahalagahan natin ang salita ng Diyos, kapag pinag-aaralan, binubulay-bulay, isinasapamuhay, what can the Word of God give you in this life? Ano bang maibibigay ng salita ng Diyos? Sa anong klaseng buhay ang kayang ibigay ng Diyos sa ating buhay na ito? Amen po ba? Meron po akong 5 bagay. Ito yung madalas ko na pong sinasabi ito at para pong nagre-review lamang tayo. Kasi kung minsan po marami tayong mga nakakalimutan. Ang nakakalimutan pa natin yung pinaka-importanting bagay. Tandaan natin, ang paalalay gamot sa taong nakakalimot. Kaya minsan pa ipapaalala ko po ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Amen po. Number 1, the Word of God can give us a secure life. Ang salita ng Diyos, pwede po na tayong bigyan ng isang kasiguraduhan sa ating mga buhay. Amen po ba? Kasiguraduhan na ano man ang mangyayari sa atin, maganda ang pupuntahan natin. Meron tayong pinagpala magandang buhay. Amen po ba? Minsan po ang kasiguraduhan natin hinahanap
sa pagkuha ng pera. Sa pagtatrabaho, pagkita ng pera. Pero sa bandang huli, makikita nyo, hindi pala ilang magiging paraan para tayo magkaroon ng secured life. Eh, ang sabi ng Bible na I think sa Mark chapter 8, 36 to 37 hanggang 38, sabi niya, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world or lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" Ano raw mapapala ng isang tao, mapasa kanya man ang buong kayamanan ng sanlibutan, kung mapahamak naman yung kaluluwa niya. Amen po ba? Nasa iyo na nga lahat. Mayaman ka, isa kang kontraktor. Ikaw sikat na mambabata, senador, congressman, marami kang pera. Pero pagdating naman ng araw, pupunta ka sa impyerno. Meron bang magandang ibubunga ito para sa iyo? Kaya nga, ang secured life na binabanggit ko rito, hindi lamang sa panahong ito, kundi sa panahong darating. Although pagka talagang ang salita ng Diyos, pinag-aaralan mo, binubulay-bulay, ipinapamuhay, magtatagumpay ka sa anumang gagawin. Mamaya makikita po natin yan. Kaasenso ka, mananagana ka, magtatagumpay ka. At ang higit sa lahat, pag dumating na po ang panahon na tayo po ay kunin na ni Lord, ang mahalaga sa lahat, meron tayong buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong Panginoon. Ito pang tinutukoy kong secured life, kasiguraduhan ng buhay. Tayo po ba, sigurado po ba tayo na ano man ang mangyayari sa atin pag kinuha tayo ng Panginoon, may security in life po ba tayo? Meron pa ba tayong buhay na walang hanggan? Alam mo, maraming aklat dito sa mundo, sa secular, na nagsasabi kung paano tayo giginhawa, kung paano magtatagumpay. Mga do's and don't para tayo magtagumpay. Pero wala pong aklat sa mundong ito, nasa secular, na magsasabing, pwede ka palang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pwede ka palang pumunta ng langit. Amen po ba? Ang salita lamang po ng Diyos ang nagsasabi na pwede kang pumunta ng langit. Sabi ni, naalala ko, yung sabi po yung paalala ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy 3:15. Siya po ay talagang bata pa lang, nakakilala sa Panginoon, nalaman ang salita ng Diyos. Kaya pinalalahanan siya ni Pablo sa 2 Timothy 3:15. Sabi niya, mula sa pagkabata ay alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa atin pong Panginoong Hesus. Yun ba sinasabi ng 2 Timothy 3:15? Yun ba? Sira ba yung ko natin? Para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, anong sinasabi ron? Kailangan, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan manalig tayo, manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Amen po ba? Sa James, meron din sinasabi, James 1:21, sabi ni James, tanggapin nyo na may kapakumbabaan ang salita na natanim sa inyong puso, sapagkat ito ay may kakayahan na iligtas ang inyong kaluluwa. Sabi sa English, receive with meekness the implanted word which is able to save your soul. Sa James 1:21 po yun. Tanggapin natin ang salita ng Diyos na natanim sa ating mga puso sapagkat ito ang makakapagligtas sa ating kaluluwa. Gusto niyo magkaroon kaligtasan? May kausap ba ako dito? Wala yata. Ang salita ng Diyos ang pwede pong magligtas sa atin. Amen po? Natandaan ko po yung John chapter 5. Ang John chapter 5 po ay tungkol sa isang tao po na invalido, na hindi makalakad, na pumunta doon sa pool sa Bethesda sa pag-asang siya ay pagagalingin. Ngunit walang maglipat sa kanya. Kaya nga, gumawa ng himala sa kanyang Panginoon at siya po ay nakalakad. At nagkataon yatang araw ng pamamahinga, kaya daming question ng mga Pharisees, scribe and Pharisees kay Jesus. Talagang binabati ko sa maraming tanong. At dito po, sa party po ng John chapter 5, sinabihan ni Jesus yung mga taga-punpuna. Sabi niya,
You search the scripture, for in them you have eternal life. And this testifies about me. Sabi niya, sinasaliksik niyo ang banal na kasulatan sa pag-akala niyo, doon kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ay nagpapatotoo sa akin. Para niyo sinasabi, ako nga yun, ako nagpapinagpapatotoo, meron kayong buhay sa akin. Pero hindi kayo naniniwala. Actually, nasa John 5:39 po yun. Uses the scripture, for in them you know that you have eternal. This testifies about me. Marami pong mga tao, yung salita ng Diyos, alam nila, pero ginagawa lamang pandebate. Amen po ba? Head knowledge. Pero sa atin po, mas maganda, yung salita ng Diyos. Paniwalaan po natin at isa pamuhay po natin. Amen po ba? Ang salita ng Diyos ay nagsasabi na pwede tayong maligtas. Anong sabi ng John 3:16? Ano sabi ron? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. Amen po ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi na raw po mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, malinaw pang Biblia. Kaya kailangan sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus, at pag sumampalataya ka sa Kanya, hindi ka na pupunta ng impyerno, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Amen po ba? Ang sabi rin ng Bible, John chapter 14 verse 6, sabi ron, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except by me. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Malinaw pong talatang ito. Pagdating po sa pagpuntan langit, hindi po ito kagaya ng pagpunta ng Maynila na pwede kayong maraming daan na dadaan makakarating kayo. Pagdating po sa langit, ang daan lamang, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay, walang makakaparoon sa Ama, sa langit, kung hindi daraan sa akin. Ang ibig lamang sabihin po niya, hindi tayo makakarating ng langit kung hindi tayo mananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Di ba malinaw? Tapos, sabi pa, Acts 4:12. Sabi sa Acts 4:12, sa King James Version, sabi niya, neither is there salvation in heaven, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Sabi sa Tagalog, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng tao. Amen po ba? Naintindihan natin? Sabi ron, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kanino pa matatagpuan ang kaligtasan? Kay Jesucristo lang, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng tao. Yun po nagsasabing, ikaw'y maliligtas pag pumasok ka sa aming pintuan. Kinuha po sa John chapter 10, verse 9 yata yun. Ang sinasabi ni Jesus, kinumpiran niya kanyang sarili bilang pintuan. I am the door. Ang siyang pumapasok sa akin ay maliligtas. Ang sinasabi niya, pagpasok sa kanya, ibig sabihin pa rin po, kailangan para pumasok ka sa karin ng langit, sumampalataya ka sa atin pong Panginoong Jesucristo. Dahil siyang pinto, na doon ka sa kanya papasok. Amen po ba? Kaya wala pong conflict pagdating dito. Para magkaroon tayo ng secured life, kinakailangan mananampalataya tayo sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Tayo po ba? Kumusta po tayo? Meron na po ba tayong kasiguraduhan? Sigurado po bang meron tayong buhay na walang hanggan? Para makasigurado po tayo, pwede po bang sandali tayong pumikit? At sumunod kayo sa panalangin ito. Panginoong Diyos, sa umagang ito, narinig ko po ang magandang balita na pwede kami magkaroon ng kasiguraduhan na magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming Panginoong Hesus. Kaya sa oras na ito, Panginoong Hesus, tinatanggap kita
bilang Panginoon, ang tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. So, kung kayo po ay sumunod doon sa panalangin ito, I assure you, yun pong secured life, nakamtan na po natin. Amen po ba? So ito pong magagawa ng salita ng Diyos. It can give us a secured life. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawang bagay, the Word of God can give us wisdom in life. Wisdom, karunungan, kaalaman, wisdom, knowledge, and understanding. Ito pong kayang. Naniniwala po ba kayo na napakahalaga ng karunungan sa buhay natin? Lalo po ngayon, ang daming naglipanan ng mga scammers, ang daling maluko. Pero kapag ikaw ay punong-puno ng kaalaman, karunungan, lalo pag nagmumula sa Panginoon, mahirap kang madenggoy. Amen po ba? Kailangan po natin ang karunungan para po magtagumpay na tayo sa buhay nito, para mapanutong ating mga buhay. Amen po? Kailangan natin. In fact, sabi po ng Bible sa Proverbs 4:7, sabi sa King James, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. Pag sinabing principal thing, parang sinasabi, itong pinakamalaga sa lahat. Ano po? Kaya, ano man ang mangyari, kailangan get understanding. Mas gusto ko po, ang translation niya sa New International Version. Sabi sa NIV, Proverbs 4:7, wisdom is supreme. Therefore, get wisdom. Though it cost all you have, get understanding. Kanina, principal din, ngayon supreme. Parang parehas din po, pinakamalaga sa lahat. Kaya, dapat daw po, kunin natin. At ang sabi rito, though it cost all you have. Kahit na ang maging halaga nito, ay lahat ng nasa sayo, kunin mo pa rin siya. Amen po ba? Kaya po tayo nagpapaaral ng mga anak natin, ng mga apo natin. Kasi alam natin sa pag-aaral, makakakuha sila ng knowledge, wisdom, and understanding na magagamit nila para magtagumpay sa buhay. Amen po ba? Meron po ba rito nagpapaaral ng anak? Meron po ba rito nagpapaaral ng mga apo? Bakit po nyo ginagawa? Kasi ibig yung mga anak nyo, mga mahal nyo sa buhay, umasenso. Amen po ba? Yun po ang nagagawa ng wisdom. Mapapanutong buhay mo, magtatagumpay ka, at talagang mga pangarap mo ay makukuha mo sa buhay nito. Kaya nga, ang sabi ng Bible, pwede tayo magkaroon ng karunungan na nagmumula sa Panginoon. Amen po? Anong sabi ng James 1:5? King James sabi, if any of you lack wisdom, let him ask of God, which giveth to all man liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Sabi sa Tagalog, kung kulang ang sino man ng karunungan, humingi siya sa Diyos na sagana kung magbigay at hindi nanunumbat at ito ay pagkakaloob sa Kanya. Tama ba yung verse? If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Kapag kailangan natin ng karunungan, pwede tayong humingi sa Diyos. At ang sabi ron, ang Diyos, sagana kung magbigay. Ibibigay yung hinihingi natin. Amen po ba? At ang hinihingi niya, karunungan na nagmumula sa Kanya. Hindi karunungan ng galing sa mundo na ang ibibigay sa iyo, bibigyan karunungan para manloko, para gumawa ng mabuti, para yumaman, para maging contractor, para doon sa mga flood control project na yan. Hindi po ganun karunungan ang binibigay ng Diyos. Ang karunungan na binibigay ng Diyos, yung karunungan nagmumula sa Panginoon. Amen po? At para tayo magkaroon ng karunungan, anong sinasabi ng Bible? Maraming beses na binanggit sa Bible. Hindi ko maalala kung Proverbs 1:7 yata o 1:8 yun. Yung, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa ibang salin, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Marami pang talata, Psalm 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Panginoon, ang simula
ng karunungan. Amen po ba? So, paano na tayo magkakaroon ng karunungan? Sabi ng Bible. So, para magkaroon tayo ng karunungan, magkaroon tayo ng pagkatakot sa Panginoon. Amen po ba? Tayo po ba rito, may takot ba tayo sa Panginoon? Kalabitin mga katabi, sabihin mo, ikaw, may takot ka ba sa Panginoon? Kaya kung may takot sa Panginoon tayo, bibigyan tayo ng karunungan para magtagumpay tayo sa mundong ito. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Naalala ko po yung Psalm 119. Ang Psalm 119 po, kuwan po ito. Binubuo ng 176 verses. At dito po, pag binasa nyo ito, talagang mapapahanga kayo eh. Kasi dito po pinakikita, nung sumulat nito, yung kanyang pagmamahal sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos dito, pinag-uulit, pinag-i-interchange, pinagpapalit-palit. Parinig nyo ron, Word of God, law, commands, decrees, yun pong precepts, at yung iba, basta sila po pinag-i-interchange, na ang ibig sabihin lang, salita ng Diyos. At yung sumulat po nito, sobrang pagmamahal sa salita ng Diyos. Kaya napakaganda po na bulay-bulay nito. At may mga narinig po ako nagpipreach dito, sinasabi na, ang Psalm 119 daw, si David ang nagsulat. Hindi po totoo yun. Sa mga Bible natin, makikita natin, pag si David nagsulat, nakalagay yun, of David. Pero ito po, unknown po ang sumulat dito. At according to Bible scholars, maaaring mga scribes and Pharisees, maaaring si Ezra, maaaring si Jeremiah, maaaring si Lahiman, si Teman, at kung sino-sino pa. At dito po, ang mahalaga nito, pagmamahal sa salita ng Diyos. At kung pupunahin po niyo, papansinin, 176 verses po ito. At bawat po nito, para pong mga octet ito eh, octet. Pag sinabing octet, yung parang awit na binubuo ng 8 linya o taludtod. Kumbaga sa tula, taludtod. Kaya, makita nyo, yung partition po, ang division niya, 8-8. Hindi 7-7, 8-8. At titingnan nyo mabuti, ito po, ang octet nito ay 17 po, na puro 8 verses. Kaya, 17 na may 8, ay 22 pala, hindi. 22, octet to, na 8-8. Kaya nga, 22 times 8 is equal to 176. Kaya 176. Kaya dito po makikita natin ang sobrang pagmamahal ng may akda dun sa gumawa po nito. At meron po akong nakita rito ng verse dun po sa octet number 13. Yung Psalm 119 verses 97 to 100. Wala naman, 97, 98, 99, apat lang yun. Hindi pa kinumpleto, hindi pa kinuha yung 8. Ang sabi po ron, Psalm 119 verse 97, sabi sa NIV, sabi ron, "Oh, how I love your law. I meditate on it day and night." Ano po sabi ron? Kaya mainam sana nakikita natin eh. Para at least sama-sama nating pinag-aaralan. Sabi ron, "Oh, how I love your law." Oh, mahal ko po ang iyong mga salita. I meditate on it all day long. Dahil itong binubulay-bulay araw at gabi. Sino po ba rin na nagmamahal sa ating pong Panginoon? Sino nagmamahal sa utos ng Panginoon? Talagang para ala akong kausap eh. Ang lakas pa naman ng pakiramdam ko, alam ko pag marami, parang siguro ang attendance natin mga 20 lang. Ano? Sabi rin, "Oh, how I love your law, I meditate on it all day long." Sa mga tao po na nagmamahal sa Panginoon, ang pagpapatunay na mahal natin ang Panginoon, nagme-meditate tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Nagme-meditate po ba tayo ng salita ng Diyos? All day long, sabi po rito, sa buong maghapon. Maraming mga tao hindi rito sa ibang churches ang minemeditate. Ang laging laman naman, yung sa Facebook. Halos maghapon, nakatutok sa Facebook. Amen po ba? Buti na lang dito sa LFCI Kalumpit, walang ganun eh. Di po ba? Di ba mahal natin ang salita ng Diyos? Kaya nga lagi nating binubulay-bulay ang salita ng Diyos. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon.
Ayun, meron pala. Kala ko mga 20 lang. Marami-rami pala. Verse 98. Your commands make me wiser than my enemies, for they are ever with me. Ang iyong mga utos, ang nagiging dahilan para nagiging mas marunong ako, mas matalino sa aking mga kaaway. Sapagkat ang salita mo ay lagi kong kaulayaw. Amen po. Your commands make me wiser than my enemies, for they are ever with me. Hindi ko naman sinasabing magkaroon tayo maraming kaaway. Pero in case na meron tayong kaaway, na naghahangad ng kapahamakan para sa atin, hindi siya magtatagumpay. Bakit po? Sabi ron, your commands make me wiser than my enemies. Amen po? Hindi sila magtatagumpay. At ang sikreto natin, dahil ang salita ng Diyos, laging kaulayaw natin. Amen po ba? Minsan papalakpak sa Panginoon. 97, 98, 99. I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes. Sabi niya, I have more insight. Mas marami akong insight. Paano insight sa Tagalog? Pwede ba yung kapahayagan? Marami akong insight. I have more insight than my teachers, than all my teachers. Lahat ng aking mga guro. Mas marami yung kapahayagan na binibigay ng Diyos sa akin. Ibig sabihin, parang mas matalino ako. Bakit? Because I meditate on your statutes. Dito, statutes naman. Patungkol pa rin po sa salita ng Diyos. Pag minemeditate natin ang salita ng Diyos. Biruin mo, mas marunong pa raw tayo sa ating lahat ng ating mga guro. Eh dito pa naman sa atin, ang dami marunong na guro. Si Teacher Janice, magaling na teacher yan. Si Teacher Heidi, magaling na teacher yan. Sila Teacher Desi, Teacher Justin. Magagaling yan. Pero ang salita ng Diyos, pag ikaw ay laging nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, mas gagaling ka pa sa mga guro mo. Amen po ba? Kaya di ako nagtataka, balang araw, pag nagpatuloy sila Peya sa pag-aaral ng Bible, pag nagpatuloy sila Luke sa pag-aaral ng Bible, pag nagpatuloy sila Amara sa pag-aaral ng salita ng Diyos, magiging marunong sila. Magiging matalino sila. Ano ba yung maging cum laude sila pagdating ng araw. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon kasi ang salita ng Diyos nakakapagtalino po sa atin. Ano pa sa verse 100? I have more understanding than the elders because I obey your precepts. Mas marami akong pangunawa, masigit ang aking pangunawa sa mga elders. Ang elders po na binabanggit dito sa King James, ancient. Pag sinabing ancient, mga sage ito, mga philosophers. Yung tipo na, yung mga tipo po na sino ba yung nung araw? Si Confucius, sila Zoroaster, pwede rin po yung Socrates, Plato, Aristotle, matatalinong tao. Pero ang sabi nito, I have more understanding than the elders because I obey your precepts. Kaya pag sinusunod natin ang salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng sobrang katalinuhan na magagamit nating panlaban sa lahat ng gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya yung mga anak natin, turuan natin, pag-aralan ng mabuting salita ng Diyos, bulay-bulay, at pinakamalaga sa lahat, ipamuhay po natin. Amen po ba? Sige po, palakpak para sa Panginoon. So number 1, the Word of God can give us a secured life. Number 2, the Word of God can give us a wisdom in life. Number 3, bumubuo kasi tayo ng acrostic na sword. Sword. Lord, your word, our sword. So, secured life, wisdom in life. So, ano susunod? Letter O. Naniniwala ba kayo ng salita ng Diyos makapagbigay sa atin ng tagumpay? The Word of God can give us prosperity, success, victory, progress, promotion, o lahat ng ating tagumpay na ating ninanasa. Amen po ba? Naniniwala kayo na salita ng Diyos ang magagamit natin para magtagumpay tayo sa buhay nito. Amen po? So, tanda natin,
ang salita ng Diyos ang magtuturo sa atin, gagabay sa atin, para tayo magtagumpay sa buhay nito. Amen po ba? Naalala ko naalala ko po yung salita ng Diyos. Sa Proverbs, hindi pala Proverbs, Psalm chapter 1, verses 1 to 4. Para magtagumpay tayo, sabi ron, Psalm chapter 1, verses 1 to 4. Ano sabi ron? Sa King James, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of waters, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." Sabi ron, yung unang bahagi, mapalad ang mga tao na hindi nakikisama, na hindi tinutularan ang ginagawa ng mga masasamang tao sa paligid nila. Pag ikaw ay talagang hindi nakikiayon sa takbo ng masamang mundong ito, pagpapalain ka na pa. Blessed is the man that walketh not in the counsel of, hindi lumalakad sa payo ng mga masama, nor standeth in the way of sinners, hindi tumatayo sa daan ng makasalanan, nor sitteth in the seat of the scornful, na umuupo, nakikiayon sa sinasabi ng mga nanunungkulan. Mapalad tayo pagka hindi po tayo nakikiayon sa kanila. Ang sabi ng Bible, at ikaw, ang kanilang kagalakan ay ang salita ng Diyos. And his delight is in the law of the Lord. And in his law does he meditate day and night. Sa kanyang utos, siya ay nagbubulay-bulay araw at gabi. Pag nagbubulay ka araw at gabi, sabi rito, "And he shall be like a tree planted by the rivers of waters." Siya ay matutulad sa isang punong kahoy na natanim sa tabi ng batisan. And he shall be like a tree planted by the river that bringeth forth his fruit in his season, na namumunga sa kanyang kapanahunan. His leaf also shall not wither, hindi malalanda kanyang dahon, laging berde. And whatsoever he doeth shall prosper. Lahat ng kanyang gagawin, siguradong magtatagumpay. Amen po ba? Gusto niyo magtagumpay kayo? Kinakailangan ang kagalakan nyo, salita ng Diyos. Amen po ba? Meron pang talata na ipabasa ko. Gusto ko ipabasa kay Waki. Waki, ikaw naman. James 1:22 to 1:22 to 25. Santiago 1:22 to 25. Ito, yung kahalagahan para actually, the Word of God, yung orito, can give us an overcoming life. Overcoming, matagumpay na buhay. Sige, basahin mo. Yung be doer of the word yata yan. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Ay, Diyos. okay. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Bakit ka pa? Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod, dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin, at pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Amen. 25 na yata yun eh. Oh. Ano? So Sige. sabi ron, binabanggit, be doer of the word. Huwag tayong mga listener lang. Dapat maging doer, tagatupad tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi kung nakikinig lang kayo, hindi niyo ginagawa. Sabi ron, para lamang kayong tao na dinadaya ang kanyang sarili, na humarap sa salamin. Pagkatapos humarap sa salamin, nakalimutan niya ang kanyang ayos. Amen po ba? Tayo po ba nakikinig lang ng salita ng Diyos, pero hindi tumutupad dito? Ang sabi pa rin sa verse 25, ang taong pagpapalain ng Panginoon sa lahat ng kanyang gagawin ay yung taong nagsasaliksik ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Amen po ba? Sino raw pagpapalain ng Panginoon sa lahat ng kanyang gagawin? Ang taong nagsasaliksik ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Naalala ko tuloy,
si Chuck Swindoll. Si Chuck Swindoll, isang pastor at teacher, na marami po siyang magagandang libro na sinulat. At nung ako po marunong pang bumasa, nababasa ko po lagi dun sa opening statement niya sa foreword. Sabi niyo lagi, knowledge apart from application falls short of God's desire for His children. Ang karunungan lang daw po na hindi nilalagyan ng application. Kasi mahalaga po ang karunungan, pero walang application. Hindi raw po na ito naaabot yung mga pagpapalang gustong ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga pag walang application ng knowledge, kulang yung pagpapala na ibigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya para makuha natin lahat ng pagpapala, kailangan yung salita ng Diyos atin pong ipinamumuhay. Amen po ba? At pag ipinamuhay natin ang salita ng Diyos, tandaan natin, bibigyan tayo ng tagumpay. We will have a victorious, successful, prosperous, and overcoming life. Amen po ba? Tingnan natin Joshua 1:8. Joshua 1:8, King James Version. Sabi ron, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Napakaganda po ng talatang ito, progressive po ito. Sabi, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Ang salita, ang aklat ng kautosan ito ay dapat huwag mawawalay sa ating mga labi. Amen po ba? Ibig sabihin, dapat sinasambit-sambit natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Imbis na chismis, salita ng Diyos ang atin pong sasambitin. Amen po ba? At pag sinasambit-sambit mo to, pagka lagi mo sinasambit, sabi ro, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Ito sasambit-sambitin natin at lagi nating bubulay-bulayin araw at gabi. Amen. Pag pala yung salita ng Diyos hindi nawawala sa ating labi, ang mangyayari, i-meditate natin ito araw at gabi. Amen po ba? Pag i-meditate natin gabi, sabi ko, progressive, this book of the law shall not depart of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Pag minemeditate natin araw-gabi, chances are, lahat ng nakasulat doon, that thou mayest observe to do according to all that is written. Lahat na nakasulat dito, chances are, magagawa nating ipamuhay. Amen po ba? Magagawa nating ipamuhay. At pag naipamuhay natin, sabi ron, for then, kung magkagayon, kapag naipapamuhay natin, for then, thou shalt make thy way prosperous, and then, thou shalt have good success. Sayang kung nasusubaybayan lang natin sa yung talata, makikita na. Kaya nga, pag isinasapamuhay natin ang salita ng Diyos, kung magkagayon, ang ating makalakad ay magtatagumpay. And we will have good success. Amen po ba? Magtatagumpay tayo, ano man ang ating gawin. Gusto niyo magtagumpay? Anong sikreto? Hindi tayo nagkakaintindihan yata eh. Kailangan tutuparin, papamuhay ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya, isa na lang talata patungkol dito. Psalm 119 verse 1 of 5. Sabi ron, thy word is a lamp unto my feet and a light to my path. Mga salita mo, O Diyos, ay ilawan sa aking paanan at tanglaw sa aking daraanan. Mukhang nagka-invert yata, pero sabi ron, ang salita ng Diyos ay ilawan sa aking paanan at tanglaw sa aking daraanan. Ang salita ng Diyos ay para pong liwanag o ilaw. Nasa paglakad natin sa magulong sanlibutan ito. Di ba? Ang ilaw po, pag ikaw naglalakad sa gabi sa pusikip na kadiliman, konting pagkakamali lamang pwede kang madisgrasya. Kung ikaw ay naglalakad sa kagubatan, sa pusikip na kadiliman, isang maling move mo lang, pwede kang mahulog sa bangin. Pwede kang mapahamak. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang salita niya ay ilaw sa ating pangalan at tanglaw sa ating daraanan. We are now walking in this dark and chaotic worlds.
where the future seems so uncertain, so weak, so bleak. Hindi natin ang malaman kung ano yung ating kahantungan, kung saan tayo pupunta. Pero isang bagay lamang ang malinaw na sinasabi po nito. Pag ang salita ng Diyos, ang ginawa niyong gabay at patnubay, siyang ilaw at liwanag sa inyong paglalakbay, sigurado po, I assure you, makakarating kayo sa inyong patutunguhan. You will reach your destination, you will reach your destiny, makakamtan niyo yung pangarap at ambition sa buhay, makakarating kayo sa patutunguhan, ano man ang gusto niyo mangyari, gusto niyo graduate ng law, gusto niyo maging engineer, gusto niyo maging CPA, gusto niyo maging doktor, ano man ang kagustuhan niyo. Pag po, sa paglakad natin, dala-dala natin ang liwanag na dulot ng salita ng Diyos, sigurado tayong makakarating sa ating patutunguhan, sigurado pong tayo magtatagumpay. Amen po ba? Talagang parang konti yung attendance natin, madalaw po lang. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So the Word of God can give us an overcoming life. Amen po ba? Number 1, the Word of God can give us a secured life. Number 2, it can give us wisdom in life. Number 3, it can give us an overcoming life. Amen po? Anong letter na? Pang-4, R. Alam niyo po ba, ang salita ng Diyos, pwedeng maging daan para magkaroon tayo ng pagbabago sa ating mga buhay. It can give us a changed life. Amen po ba? Another word for a changed life is a renewed life. It can give us a renewed life. Alam naman po namin, laging tinetestimony yung dati naming buhay na binago ng Panginoon. Na binago ng Diyos ang aming mga buhay dahil nakarinig kami ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos aming ipinabuhay. Ang sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ang isang tao na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pag-augali, ang lahat nagkaroon ng pagbabago. Ganun po ang nangyari. The moment that we receive Jesus as our Lord and Savior, nagkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. There was an inside transformation. Parang binago ang ating puso. Yung dating pusong masama, pinalitan ng pusong malambot. Meron tender heart. Nagkaroon ng pagbabago. Yun ang nangyari sa atin. Pinalitan ang aming masamang puso, pinalitan. Nagkaroon ng bypass operation, nagkaroon ng pagbabago. At ang makita natin, nagkaroon ng inside transformation sa buhay po natin. And whenever an inside transformation happens in our life, what will follow will be an outside manifestation. Pagkaroon ng pagbabago sa buhay natin, kalooban natin, magbabago yung ating mga ginagawa, magkakaroon ng manifestation. Kaya nga, magtataka kayo, nung maborn again kayo, nawala yung pagmumura, yung mga puto kotsinta, nawala yung mga masamang bisyo, gaya po namin. Hindi naman biglaan po, pero unti-unti, dahil nakabasa kami ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos, natutuhanan ang naging sanhi para magkaroon kami ng pagbabago. Ang Diyos ang bumago po sa amin. Amen po ba? Kayo po ba naranasan niyo ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay niyo? Sabi ng Galatians 2:20. According to Galatians 2:20, King James, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ako'y napakong kasama si Kristo. At kung ako man ay nabubuhay ngayon, o kaya, I am crucified with Christ. Datapat kung ako man ay nabubuhay ngayon, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na pinamumuhay ko ngayon ay dahil sa pananampalataya sa aking Panginoong Diyos na nagbigay ng kanyang buhay, na nagmahal sa akin at nagbigay ng buhay niya sa akin. Ibig sabihin dito, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Hindi na ang dating amante ang nabubuhay na sa katauhan ito. Si Kristo na ang nagsimula maghari sa buhay ko. At ang buhay ko ngayon, nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon.
na nagmahal sa akin at nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. Amen po ba? Naranasan din po niya ang ganun din pong pagbabago nawa ng Diyos. Alam ko po marami sa atin, binago ng Panginoon. Halos lahat sa atin. At salamat sa Panginoon. Dahil nung mabago tayo, binigyan tayo ng renewed, naging pagpapala ang buhay natin sa iba. Isa pa pong talata, sa John chapter 8, 31 to 32, sabi sa King James, Then Jesus said to those Jews which believed on Him, sabi niya, If you continue in my word, then are you my disciples indeed. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Sabi niya sa mga Hudyong nananalig sa Kanya, kung magpapatuloy kayo sa aking mga salita, kung magkagayon, kayo nga ay mga tunay na alagad ko, malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen po ba? If you continue in my word, then are you my disciples indeed? You shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang katotohanan na nalalaman natin, na ipinamumuhay natin, ang magpapalaya po sa atin. Ang dami naming bisyo dati. Ang dami nating maling ginagawa dati. Ang dami nating mga pamahiin dati na pinaniniwalaan. Pero nung makakilala tayo sa Panginoon, nagpatuloy tayo nag-aaral ng salita niya, napalaya tayo sa mga kasinungalingan. Amen po ba? Sa mga superstitious belief na wala namang halaga, nakalaya to tayo. At ang dahilan, salita po ng Diyos. Amen po ba? Ulitin ko, if you continue in my word, then are you my disciples indeed. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Yung continue na binabanggit po rito, hindi lamang po magkapatid, kundi patuloy na nag-aaral salita ng Diyos, ipinamumuhay. Pag ganun po tayo, makikita niyo, malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa ating mga maling gawa. Amen po ba? Palakpak po para sa Panginoon. So malapit na tayo matapos. The Word of God can give you secured life. It can give you wisdom in life. It can give you an overcoming life. It can give you a renewed life. At yung letter huling-huli, it can give you dedicated life to the Lord. Isang buhay na nakaalay sa Panginoon. Amen. Nakahandog sa Panginoon. Amen po ba? Sabi ng Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Sabi sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, ipinamamanhi ko sa inyo, ialay nyo, offer yourselves, ialay nyo ang inyong buhay, bilang haing banal, kaaya-aya sa ating Panginoon na siya naman yung karampatang pagsampa. Kinakailangan po, dahil sa kahabagan ng Diyos tayo po inaligtas, dahil sa kahabagan ng tayo nagtagumpay, tayo nabago, kinakailangan po, every part of our body, magamit po para bigyan ng kaluguran ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Tayo nilinis ng banal na dugo ng Panginoon. Nilinis ng kanyang mga salita. We are sanctified by His holy blood. We are sanctified by His grace, by His word. The word sanctify means to set apart. Set apart for God's designated purpose. Hiniwalay tayo kasi mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Ihinwalay tayo sa mundo. Kaya nga, ang ibig niya, bawat bahagi ng katawan natin, gamitin natin para magbigay kaluguran, kaluwalhatian, pagpupuri sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Saan natin ginagamit ang ating mga bibig? Sa chismis ba? O pangangaral ng salita ng Diyos? O pagsishare ng mabuting balita? Saan natin ginagamit ang ating mga paa? Saan tayo pumupunta? Saan natin ginagamit ang ating kamay? O bawat bahagi ng ating katawan? Anong pinagagamitan natin ito? Malinaw po sinasabi rin, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies, you offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Maging banal, bawat parte ng ating katawan, magbigay kaluguran sa Diyos. Amen po ba?
tinawag po tayo para sa ganitong gawain. God wants us to be a blessing to others. And the only way for us to be a blessing is for God to bless us at maging pagpapala tayo sa mga tao pagka talagang namumuhay tayo sa katwiran ng Diyos. Amen po ba? Sabi ng Psalm 119 verse 11, Your word have I hidden in mine heart, that I might not sin against you. Ang mga salita mo ay tinago ko sa aking puso upang hindi na ako magkasala laban sa iyo kailanman. Iyon po ang translation ng mabuting balita. Itinago ko ang iyong mga salita sa aking puso upang hindi na ako magkasala laban sa iyo kailanman. Pag tinignan niyo mabuti, pwede pala tayong hindi magkakasala sa Panginoon kailanman. That is, kung itinago natin ang salita niya sa ating puso. Sobrang nag-aaralan, binubulay-bulay, pinamumuhay, nakatago sa ating puso. Nakagumawa ka pa lamang, o isipin mo lamang isang bagay na gagawin mo, dahil nakatago ang salita sa iyong puso, hindi mo na gagawin. Pag alam mong mali, hindi mo na gagawin. Pag alam mong masama, hindi mo na gagawin. Kasi ayaw mo magkasala laban sa Diyos. Amen po ba? Ganon po ang ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga, kung pwede lang, ang salita ng Diyos, tago natin sa ating puso. Amen po ba? Kung meron tayong hahangarin sa buhay nito, magbigay kaluguran, kaluwalhatian, pagsamba, papuri sa ating pong Panginoon. Bahira pong maabot, pero kung meron pong pagsisikap, pwedeng, sabi nga, if there's a will, there's a way. Paunti-unti po, kaya natin. Pagsusumikapan natin ang salita ng Diyos, ating basahin, pagbulay-bulayan, memorize natin, itago sa ating mga puso. Pag nagkataon po, pwedeng ang salita ng Diyos. Mamahalin natin lubusan at tayo po makapagbigay kaluguran sa salita ng Diyos. Amen po ba? Sa Diyos. Kaya nga, napakahalaga ng salita ng Diyos. At nawa po, siguro marami pang pwedeng sabihin, pero sa umaga pong ito, sapat na po siguro ang aking nasabi, ang salita ng Diyos, it can give us a secured life, it can give us wisdom in life, it can give us an overcoming life, it can give us a renewed life, it can give us a dedicated life to the Lord. Kaya nga, tandaan natin, pag tayo po ay talagang sumusunod sa salita ng Diyos, mapapanutong buhay natin. At yung lagi kong deklarasyon, kung paano pinagpala tayo noong 2025, sa taong 2026, mas lalo pang pagpapala ang ating kakamtin. Sapagkat ang isang mananampalataya na sumusunod sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, tumutupad sa kanyang mga salita, ang buhay nating mga mananampalataya, sumusunod, naglilingkod sa Panginoon, ang buhay natin magiging paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, paasenso ng paasenso, kasi mahal tayo ng Diyos at ibig niya tayo ipagpalain. Amen po ba? Muli po ang buhay natin, sabihin niyo, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, paasenso ng paasenso. Kalabatin ang sabihin, kasi mahal ka ng Diyos. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga nakaraang sandali na kung saan nakita po namin ang kahalagaan ng iyong mga salita. Kaya ang dalangin po namin sa mga sa bawat isang napakinggan namin salita na pagsubikapan po namin, mahalin ang iyong mga salita, bulay-bulayin namin araw-gabi, i-memorize natin isa pamuhay at alam namin magkakaroon kami ng magandang buhay. Kaya maraming salamat po. At maraming salamat po sa pangungusap mo sa bawat isa sa amin. At sa bawat po nakinig na yung mga salita sa araw nito, nawa po ang iyong mayamang biyaya at pagpapala ay buso sa bawat isa. Kaya maraming salamat po. Muli, siya namin binabalik ang lahat ng papuri, pagsambat, pasasalamat. Kaya ito po ang aming panalangin sa makapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Dahil tayo starting 11 days old pa lang ang 2026. Magkaroon tayo ng renewed commitment sa salita ng Diyos na alin natin sa katulad ng sinasabi na ni Joel Austin. Amen. So with that, tayo po mas ko pa kaalam at tayo po magkita-kita muli sa Monday sa ating mga gawain. Ang stop to online tayo ngayon, dahil ang mga house church the sa blessing. ating Sunday po. Every day Sa is the day tayo of sa the Lord. Every Monday, balik day tayo sa is the episode blessing.
every day By the grace of God, see is you the again. day of the Monday, Lord. 7 a.m. Sa This is the day of the Lord. Happy Spirit of This birthday, is the Tommy. day God of the bless. Lord. Eternal life. Amen. This is the day of the Lord. Thank you, Lord. Sa umagang kay ganda, thank you Lord sa mga pagpapala. Yaya mo'y sapat. Thank you, Lord. Wala ka kang supply. Thank you, Lord.